Breaking news mga kababayan, nako po, SP Tito Soto, aburidong aburido at talagang stress na ito. Bakit mga kababayan? Pagbaliktad ng mga senador dito sa impeachment ni Sara Duterte, ito ang kanyang problema, halaka, pasabog ni Drilon. Ito po ang sabi, Drilon, desisyon ni SP Tito Soto sa pagsisimula ng trial, maaaring magbaliktad ng mayorya sa Senado. Halaka mga kababayan ko. Di ba kilala natin si Tito Soto na isang kritiko ng mga Duterte. Alam natin na bias po ito. Sobrang bias. Pati yung desisyon ng Korte Suprema. Akala niya abogado siya. Basta daw nakakaintindi ng batas. Basta mali, mali para sa kanya. Kaya dito mga kababayan, sinupalpal siya ng Korte Suprema. Pati yung mga samahan ng mga abogado ng Integrated Bar of the Philippines, gusto pong kasuhan si Tito Soto. Di ba nung nakaraan, pinapakaso ng indirect contempt. Dahil nga po sobrang pangbabastos ni Tito Soto dito sa Korte Suprema. Di ba binasura yung kaso ni Sara dahil nga po dito sa paglabag ng saligang batas sa mga law bender, lalong-lalo na dito sa Kongreso, na alam natin ang mga ito ay puro magnanakaw. Yan po ang sinasabi ng mga kritisismo. So ngayon mga kababayan, itong balitang ito, nangangamba itong si Tito Soto at ang kanyang best friend na si Pampilo Lacson, na karamihan sa kanilang majority ay lilipat ng mayorya para hindi panigan at hindi mag-yes sa impeachment ni Sara Duterte. Ito po mga kababayan, aburido na si Tito Soto. Ito po ang pasabog ni Drilon. Naku po, pakinggan po natin. Ni VP Sara ang Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante. Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mga hulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Nagbabala rin si Drilon na sakaling may senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start convening tomorrow. If somebody questions it and says, you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questioned Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Samantala, binigyang Ibig sabihin mga kababayan, sisibakin itong liderato ni Tito Soto, mapapatalsik. Baka palitan ito ni Cayetano or ibalik si Chis Escudero dito. Ito po ang
tuwirang sinabi at isinaad ni Franklin Drilon na magaling na senador, magaling na abogado. Alam ko abogado ito mga kababayan eh. I-correct nyo ako kung mali po ako. Kaya dito maaaring mabaliktad ang posisyon ng mayorya ng Senado. Baka questionin itong impeachment na ito, baka hindi matuloy ito. At yung pagiging Senate President ni Tito Soto, mabaliktad at malipat kay Cayetano or kay Chis Escudero, halaka. Sabi nga dito ni ni Tito Soto, tignan nyo, may nag-warning siya. SP Tito Soto, may warning, may matinding babala. Breaking news, Soto warns against delays in possible BP Sara Duterte impeachment trial. Baka may mag-delay. Winawarningan na. Manila, Philippines. Senate President Vicente Soto III has cautioned against any move that could delay a possible impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Should the House of Representatives transmit the articles of impeachment to the Senate, Soto stressed that the Senate existing impeachment rules are already sufficient and do not need to be amended. He said, these rules previously used during the impeachment trial former Chief Justice Renato Corona have proven effective. He warned that reopening or revising the rules could create confusion and further delays, noting that any amendments would still require formal procedures, including the publication. The Senate President said that chamber must act promptly once the impeachment articles are received. Although this does not mean the trial will begin immediately, both sides, he said, he will still given the time to submit pleading and prepare evidence. Wow! Soto added that the pre-trial proceedings are expected to help organize the case and prevent surprises during the hearings. He suggested that if no delays occur, the impeachment trial could begin by the last week of June. He also emphasized that the importance of transparency, saying the proceedings should be open to the public and media with live streaming to ensure accountability and public access to the process. Wow! 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 Kita nyo mga kababayan sa usapin ng impeachment, ang galing-galing ni Tito Soto, ang galing-galing ni BRC Chairman Pampilo Lacson, pero yung usapin ng flood control, tila hindi sila interesado at kinalimutan na nila. Pag BP Sara impeachment, ganadong-ganado. Matindi ang mga ito mga kababayan. Halatado na iba ang kanilang interes. Nako po. Di ba mga kababayan? Ano ang masasabi nyo? Ituloy pa natin ito. Ituloy pa natin ang balitang ito na sumasabog ngayon. Din ni Drilon na ang pinakamahirap na bahagi ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay ang pagkuha ng sapat na boto para mahatulan siya sa Senado. Kailangan kasi ng hindi bababa sa 16 na senador o 2/3 vote para magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Kung pagbabatayan daw ngayon ang kasalukuyang political alignment sa Senado, may humigit kumulang 9 na senador na posibleng bumoto ng pabor kay Duterte. Para sa agenda Ayan mga kababayan, di ba ilang boto? 2/3? Baka maaaring bumoto ng no ito, mga kababayan ko. At dahil natatakot din yung mga senador dito na ma-blacklist sila sa isang kilalang reliyon na makapangyarihan, baka hindi na sila tumagal sa kanilang karera sa politika. O anong sabi dito? Ang lahat ng kumakampi sa masama at magnanakaw ay may karma rin na sa darating na panahon. Clitoris. Isipin naman muna ang bayan, hindi posisyon. Sabi ni Anisha Lorenzo, justice will prevail. God, we trust. Evil will not prosper. God is watching from a distance. Sabi ni Elijah Tumaliwan, subukan lang nilang lutuin ang impeachment. Matitikman nila ang bagsik ng galit ng taong bayan.
Kita nyo mga kababayan ko? O ngayon po, basahin po natin sa Tagalog itong sinasabi ni Drilon or ni Tito Soto. Ito po, mga kababayan, nagbabala. May pagbababala pa Nagbabala si Senate President Vicente Soto III laban sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng pagkaantala sa posibleng impeachment trial ni Sara Duterte sakaling isumiti ng House of Representatives ang article of impeachment sa Senado. Binigyan din ni Soto na sapat na ang kasalukuyang impeachment rules ng Senado at hindi na kailangang baguhin pa, hindi na kailangang i-revise, wala nang tanong-tanong. Forthwith na. Kahit kinabukasan na wala ng tulog-tulog. Wow, galing. Binigyan din ni Soto na sapat na ang kasalukuyang impeachment rules ng Senado at nang hindi kailangang baguhin pa. Ayon sa kanya, napatunayan ng epektibo ang mga panuntunang ito noong impeachment trial ng dating Chief Justice na si Renato Corona. Wow, galing. Kala mo, big deal ito sa kanya. Akala mo meron siyang papel doon. Nagbabala rin siya ng muling pagbubukas o pagbabago ng mga patakaran ay maaring magdulot ng kalituhan at karagdagang pagkaantala dahil mangangailangan pa ito ng formal na proseso kabilang ang publication. Dagdag pa ng Senate President, kailangang kumilos agad ang Senado sa oras na matanggap ang impeachment articles, bagamat hindi ibig sabihin nito na agad nang magsisimula ang paglilitis. Kaya nga forthwith Tito Soto magaling ka pa sa Korte Suprema, bibigyan pa rin umano ng sapat na panahon ang magkabilang panig upang magsumiti ng mga pleading at ihanda ang kanilang ebidensya. Ayon pa kay Soto, makakatulong ang mga pre-trial proceedings upang maayos ang daloy ng kaso at maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari sa pagdinig. Iminungkahi rin niya na kung walang magiging aberya, maaaring magsimula ang impeachment trial sa huling linggo ng Hunyo. Wow, galing! Kala mo, abogado. Binigyan din niya ang kahalagahan ng transparency. Wow, transparency, pero sa flood control, ayaw. Diba? Ganon sila katindi ni Ping Lacson. Binigyan din niya ang kahalagahan ng transparency at sinabing dapat bukas sa publiko at media ang mga pagdinig kasama ang live streaming upang matiyak ang pananagutan at access ng publiko. Wow, galing! Galing ni Tito Soto. Di naman abogado. Kaya dito mga kababayan, mamaya questioning kasi ni Senador Marcoleta, humanda ka na. Kasi si Senador Marcoleta naka-ready na ang kanyang papel para questionin ang mga rules nito. Hindi pwedeng mala corona ito, mga kababayan. Alam natin na ang ginawa po nilang impeachment kay Sara dito sa Kongreso na pawang walang katotohanan at puro script lang ito. Walang resibo, walang napatunayan, puro chismis na galing kay Trillanes. Yung si Madriaga na kanilang tinuruan para idiin si Sara Duterte ay walang katotohanan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan ko? Desisyon ni SP Soto sa pagsisimula ng trial maaaring mabaligtad ng mayorya ng Senado. Halaka. Kaya si Tito Soto aburido na. Tapos magrerenta pa ng legal justice. Ex-former justice daw ang kukunin niya para ma-explain sa kanya ng maayos ang sistema at rules ng impeachment na gaganapin kay Sara. Sabi nga ni Marcoleta, ako kahit walang script, pwede ako dyan. Pero si Tito Soto, hindi na daw matutulog mga kababayan. Ayan kasi, galing-galingan ka. Hindi mo naman naiintindihan ang trabaho mo. Pati Korte Suprema, kinakalaban mo. Ganyan kayo ni Pampilo Lacson, galing-galingan. Wala namang utak. Sabi nga ng iba, mga kababayan, ng mga komento, mula nung hinawakan nyo ang Blue Ribbon Committee,
Mula nung inagaw nyo ang liderato kay Marcoleta at Chis Escudero, wala nang napala ang taong bayan sa inyo. Diba mga kababayan? Tapos impeachment ni Sara ang inaatupag nyo. Gown pa lang, 500,000 na tumataginting mga kababayan. Tapos ang budget ng impeachment trial, 26 million na tumataginting mga kababayan ko. Sa dami ng problema ng bansang ito, pagtaas sa mga pangunahing bilihin, pagtaas ng dolyar kontra peso, 61 pesos na no tumataginting mga kababayan ko. Tapos, hindi pa pwedeng magtaas ang sahod. Dinagdagan pa ang VAT. Ayaw pang tanggalin ang VAT ng kuryente ng mga animal, ng mga hestas barabas. Diba yung emergency power ni BBM walang nangyari? Puro puro marketing lang. Talaga naman. Kayo na pong bahala mga kababayan ko. Kaya si Tito Soto nanginginig dahil ang impeachment trial na ito laban kay Sara Duterte ay mababasura lang. Ibabasura lang ito ng mga senador kasi nga takot sila sa darating na 2028 pag si Sara naging pangulo. Alam na this, tatanggalan kayo ng maskara. May ipapakita lang ang tunay na hustisya. Magkakaroon lang ng justice pag si Sara na ang naging pangulo. Yan po ang sinasabi ng mga komento dito. Mabuhay po ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang subscribe dyan for transparency for a better democracy. Mabuhay po. Salamat.